10 payo sa mga gustong tumanda na malakas ang katawan. Number 1. Babasahin ko lang to, hindi ko na explain para mabilis tayo. Medyo mahaba ito 10 eh. Huwag agad bibitawan ang inyong trabaho. Maging abala hanggang maaari. Ito ang magpapanatili sa iyong kabataan na labis mong ikaliligaya. Buliskiti niya. Ikaliligaya. Okay. Isa yan. Number 2. Hanggang maiiwasan, huwag makitira sa mga anak na may pamilya na. Okay, tandaan nyo yan Huwag makitira sa mga anak na may pamilya na. Kumuha ng isang lugar na matitirhan, panatilihin ang iyong kalagayan upang makaiwas sa iyong anak at mga manugang. Ang makitira sa kanila ay magiging sunod-sunuran ka lamang. Hindi makakapagdesisyon sa sarili mo at mawawala ng karapatan na labis mong ikalulungkot. In other words, tatanda ka. Okay. Number 3, hawakan ng mahigpit ang inyong baul, kung may baul ka. Kung magbibigay ng pera sa anak, yung kaya mo lamang at laging magtira ng malaking bahagi para sa sarili mo. Ang libro ng bangko na may laman ay magandang kaibigan sa inyong katandaan. Subalit, hindi ito sapat. Hindi sapat yan. Mauubos din yan, lalo na pag hindi mo dinidepositohan. Okay? Dapat meron ka pang ibang proteksyon, kagaya ng life, health, insurances, at isama ko na din ang iba pang investments, just in case, na mas malaking tumubo kaysa sa perang itinago sa bangko. Ulitin ko yung mga investments na yon, mas malaking tumubo yun kaysa sa perang tinago sa bangko. Alam naman natin yan kasino na lang, kakapiranggut lang naman ang interest sa bangko. Okay, number 4. Huwag masyadong maniwala sa iyong anak na nagsasabing kayo ay aalagaan. Madalas mga nababanggit niyan ay siyang mga hindi ginagawa. Aalagaan, kunyari, mami, pagtanda mo, daddy, pagtanda nyo, aalagaan ka namin. Buliskiti niya. Huwag kayo maniwala dyan. Meron siguro, pero hindi lahat. Madalas, ang mga nababanggit niyan ay siyang hindi magagawa o gagawin ng mga anak. Ang mabuting anak ay hindi nagbabanggit ng anuman. Okay, tandaan nyo yan. Ang mabuting anak ay hindi nagbabanggit ng anuman. At ang masamang anak ay kailanman hindi tutupad ng pangakong binitawan. Buliskiti, ang bigat niyan. Number 5. Upang manatili kang masaya, panatilihin ang pakikipagkaibigan at magdagdag pa hanggat maaari. Humanap ng mga kaibigan na mas bata sa iyo. Di ba? Matanda ka na, kinakaibigan mo pa matanda rin. Huwag na. Humanap ng mga kaibigan na mas bata sa iyo. Ang matatanda ay malapit ng mamahinga at ikalulungkot mo ng labis ang paghahanap ng kapalit. Kung ang kasama mo puro matanda, sooner or later may malalagas dyan. O pag nawala yung isa, malulungkot ka. Diba? Madidepress ka and so on and so forth. Tatanda ka. Okay? Sumali sa mga magagandang asosasyon, grupo, kooperatiba o apostolada. Number 6, maging maayos, laging maganda. Ito maging maayos, laging maganda, malinis at mabango. Ang katandaan ay hindi dahilan upang ikaw ay maging madungis at nanlilimahid. Sila ay di dapat mandiri sa'yo, kaya pangalagaan mo ang iyong sarili. Di ba, pansin nyo yan? Pag matanda na, amoy lupa na. Minsan nga amoy suka pa. Wag naman, wag ganun. Okay lang kung amoy asin. Ano amoy ng asin? Hindi ko alam, Number 7, maging abala sa paggawa ng kabutihan sa kapwa. Asikasuhin mo sila para asikasuhin ka din nila ayon sa law of ripple effect. Huwag kalilimutang magdasal araw-araw. Hindi ito nangangahulugan na magnubina kayo o magrosaryo kayo. Magdasal. Magpasalamat. Lord, thank you, Lord. Yun ang pinakamagandang dasal. Number 8, huwag panghimasukan ang bahay o ang buhay ng inyong anak. Ulitin ko, huwag panghimasukan ang buhay ng inyong anak. Hindi sapagkat anak mo sila, ang lahat ay magugustuhan mo. Ang lahat ng magugustuhan mo ay magugustuhan din nila. No. Alalahanin mong nagbabago ang panahon.
Okay? The constant change. Number 9, wag ipagyabang ang iyong katandaan. Hindi sapagkat ikaw ay lumilinya na sa 80 ay napakarunong mo na. Minsan nga may 1-year-old lang, mas magaling pa sa'yo. Totoo yan. 1-year-old, 2 years old naman. Isa-isip mo na hindi mo taglay ang lahat ng karunungan sa mundo. Huwag mong isipin na ang katandaan ay kalagayan upang maging inutil ka, ulyanin ka, at wala kang silbi sa buhay. Makipagpaligsahan ka sa lahat ng bagay para may dahilan ang bawat pagising mo sa umaga. Kasi kung wala ka ng dahilan, bakit ka bumabangon sa umaga? Wala ka na, be. Okay? At sa wakas, huwag maging makulit. Ito talaga. 10-10, makulit ka. Huwag maging makulit. Huwag ikwento ang nakaraang panahon ng paulit-ulit. Pulis Kitty na, alam nyo to, paulit-ulit. Mga naikwento mo naman ng mga 100 times. Huwag ikukumpara ang mga bagay-bagay na makakasakit ka sa pamilya. Huwag maging mapaghanap. Matuto kang magpuri ng magagandang nagawa ng kapamilya mo upang manatili ang magandang samahan. Hanggang kaya, magbasa ng dyaryo kung may dyaryo pa ngayon. Online na lang.